Ng gabi mga kaibigan, dito naman tayo sa isang live stream na kung saan ating matutunghayan at ipapa-intindi ko po sa inyo na wag na wag kayong makinig sa mga bunganga ng mga nagkukunwaring expert kuno. Kasi po ang ginagawa lamang nila po ay magbibigay lamang ng kamalian na kung ano mga mali ang sinasabi nila. Pilit nilang pinaniwala ang Pilipino. Ang number one na mali po sa ngayon na nangyari, ano po, yun pong kamalian na ginagawa nila na sinasabi nila automatic ang warrant of arrest na may implement ng ICC warrant implement kay Bato. Hindi na daw pwede dadaan sa korte. Maling-mali talaga. Ang problema ko rito, makikita ninyo, sino-sino sila, mga malalaking pangalan pa. Nagsasalita na mga hindi nila alam ang pangyayari. Nagsasalita na hindi nila binabasa ang batas. Pero bagong lahat, nais ko na patugtugin si Sara Duterte at sa paghanda sa kanyang impeachment ay kailang patugtugin natin ito. Magdasal tayo para kay Sara para sa matagumpay na kanyang depensa sa impeachment. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay? So, inaayos ko lang po yung aking okay. Medyo delay lang siguro ako, no? So, ipapatugtog din naman natin po ngayon ang ating theme song natin sa reggae na music na sonata. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang Ito. Ka pa rin, hindi takot humarap sa dapat panindigan. At kung tanungin nila sino ang aasahan, ang sagot ko palagi, ikaw ang una riyan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, Nerin, magkapatid. Elijah Socorro, Tamsa, Aiza, Ote. Sir, tirahin mo mga tulpo. Walang bayag, walang kwenta yung mga tulpo. Lia Tampoy, lalo naman, ay di kami makinig sa'yo, opinion mo galing sarili mo. Wag ka na umalis, lumabas ka na po. Ayaw mo naman makinig sa akin Di ba? Hindi po mga kriminal ang didepensa ko po. Ikaw naman nagsasabi ng kriminal. Unang-una, wala po kayong evidence. Okay. So, ngayon, ipatugtugin naman natin ang hayaan mo na lang yung mga kuha na yan, yung mga anti-DDS na yan.
Mr. Romualdez Kapag Tambing. may bayaran, Gandang gabi. siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Kasing Fidel Mercado. Good evening. kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban Yan, ng tinitira ng sakit istudyo sa na Mindanao. buhaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Let's go! Okay. Hindi lahat ng malakas kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totoo tirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway, walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tandaya para sa inang bayan. Toto Kausing, Toto Kausing, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totoo tirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway, walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tandaya para sa inang bayan. Toto Kausing. Okay. Dito na tayo ngayon. Ang pag-usapan po natin ay itong kamalian na ginagawa sa atin. Pero bago tayo dyan, ay pag-usapan muna natin sandali yung mga Break 13. Kung ano ginagawa ng Break 13, yung mga 13 senador na kasama si Bato, na sila po ay tinatag dito sakripisyo alang-alang na maipaglaban ang ating bida. Ang pinaglaban si Sara, may paglaban si
si Bato sa ginagawa nila. So ito ngayon ay, ang pinakahuling balita po ngayon ay wala na. Yung tinatawag, inaasahan nila na na kodita para kay natanggalin si Alan Peter Cayetano ay nawala na po. Ang ito na po ay parang hangin na naupos na sigarilyo. Ang kanilang panawagan. Jerry Codisal from Rome, Italy, attorney, always watching sa mga video mo. Salamat po. Astra Kausing. So okay, let's go na. Okay, nakakatas na music ko. Sige, ito na ngayon po ang ating pag-usapan una. Ipakita ko muna po yung ating mga bida. Ito. Share natin muna, pag-usapan muna natin itong mga kwan. Pasalamat tayo sa mga 13 senador na tumayo. Matibay na po sila. Ito po sila ang 13. At ang tayo nila sa ngayon ay hindi na po sila matibag. Bilbin matibag, hindi na ito matitibag. Yan ang sinisiguro ko sa iyo. So, sila po ay, isa-isahin natin. Sila po ay matapang at naninindigan at alam nila na tama ang kanilang pinaglalaban. Kaya kami mga DDS, mga Duterte diehard supporters, ay sumasaludo sa 13 matatapang na mga senador. Siyempre, number 1 si Bato, na alam niya na arestuhin siya, pero lumitaw siya para makaboto lamang. Yun ay kinagulat nila ni, parang hindi makapagsalita, tulala si Senator Tuta Soto. So ngayon, ang dapat sana kasama nila, 14 sana dyan. Kaso lang, ay nag-alanganin, nagtataksil pa si GBRC to. At nagtataksil pa si Mig Zubiri. Kaya, Mig Zubiri, alam ko nakikinig ka sa akin. Yung ginagawa mong yan po, ay mabudlay ginang imo ginahimo Miguel Zubiri. Kasi ang nangyari po, ay ang mga Mindanao galit na sa iyo sa ginawa mo. Feeling namin ay tinatraidor mo kami. Imbis na tumulong, hindi yung sarili mong interes at tingnan mo. Ang interes ng Mindanao dapat at tingnan mo. Well, pwede ka naman ata siguro, tatakbo ka pa namang senador ngayong 2028. Pwede naman siguro, manalo ka naman siguro na walang boto ng Mindanao. Miguel Zubiri. So, tingnan na lang natin kung saan ka, hanggang saan ka. Ang nangyari kasi, alam ko, nag-abstain ka una. Kayo dalawa ni GBRC to. Nag-abstain kayong dalawa. Si GBRC to nangako pa to, nasasali, pang 14 siya. Kung natuloy sana siya, hindi na sana kinakailangan ni Bato na sumugal na maaresto siya. Kaya lang, nung nag-usap, sinabi ni Bato kay Alan Peter, kausapin ko si JB. Nung matapos makausap ni Bato si JB, wala siyang tibay na maaasahan. Kaya sumugal siya, nagdesisyon siya. Last hour, tumawag siya kay Alan Peter Cayetano na ginamit ang sasakyan ni Alan Peter Cayetano na doon sumakay si Bato at hindi siya nahalata pumasok. At hindi na rin alam nila ni Bato, o kung alaman nila, ay nandoon ang 40 na NBI agents na kakalat na doon, nakapwesto para arestuhin siya. At hindi ka nagkamali, aarestuhin nga siya. Nagsitakbuhan, naghabulan, hanggat sa loob ng plenaryo. Nang nakarating na si Bato sa loob ng plenaryo, hindi na nakapasok baka NBI agents kasi bawal na pumasok sa plenaryo. So with that,
nakaboto si Bato at nagiging 13 sila kahit wala si JBS ito. Tapos nung isang araw, tinanong ni Alan Peter Cayetano si Subere kung saan siya, kung manatili ba siya na independyente o sasali siya sa majority. At tinanong din si JBS ito at na kung sasali siya sa majority, pareho po silang nagsasabi na sumali sila sa minority. Doon din, inamin din ni JBS ito na inalok siya na magiging majority floor leader kung sa kanyang kapalit sa kanyang buto. Eh ngayon, wala kang tibay na masahan. Una pa lang nanghudas na. So anyway, what is important is, hindi na ngayon maaagaw ng grupo ni Soto ang pagiging speaker sa grupo nila ni Alan Peter Cayetano. Sila ni Alan Peter Cayetano ay anytime pwede sila magpalit-palitan kung sinong Senate sa president. Sa kanila lang. Kasi ako sabihin lang kay Chis Escudero, kung gusto mo ikaw naman, palit tayo. Tapos, mabuo lang ang grupo natin na 13. Pero, yung 13 na yan po ay hindi pa mangyayari, magbuto, magpalit ulo kung wala si Bato. Kasi kailangan nandyan si Bato. Kasi sa kayo, 12 pa lamang sila. So, thank you very much. At mapapangalagaan na ngayon ang karera ni Sara Duterte. At sa kampante, although kampante kami, nalalabas na maayos ang ebidensya, pero mas maganda na yung sigurado. Na, sige, sa sunod ko na i-discuss yung kay Sara Duterte. At least yan lang muna. Diretso tayo ngayon sa sa topic natin. Ang topic po natin ngayon ay, pero bago tayo mag-topic, i-presenta ko muna yung problema. Ito pala, suporta kay Sara. Matindi ang suporta kay Sara. Kanina ata na rally ito eh. Yan. Pia Cayetano kasama ng bayan. Lakita! Alan Peter Cayetano ang namumuno. Kasama si Bongo, laban ay matibay. Ay may Marcos, tapang ay dala. Jingoy Estrada kasama ni Sara. Joel Villanueva tuloy ang suporta. Loren Legarda para sa masa. Mark Villar handang lumaban. Pia Cayetano kasama ng bayan. Lucky 13, hindi uurong para kay Sara. Tuloy ang pagtindig. Bato de la Rosa matapang makipaglan para sa mga Duterte. Duterte pa rin. Sigaw ng bayan. Ayan sabi ni Romel Bengson, naimbagarabihin sa mga kabsat ko, mga Ilocano. Kaya pala gusto nilang gibain ang kasalukuyang liderato ng Senado. Tapos si may happy, Judas si putok sa buho. Sino ba yan? Si GB? Mr. Romualdez Tambi, lagi talaga may traidor sa grupo. At least talo na yarn. Panalo na kami. Romeo Bondok Jr. Mersky, baka may maleta din yan si Subiri kaya natakot. Aiza Oti, bakit nasabi si BBM sir ng wait and see na lang daw. Ay wala na siya may wait and see. Ubos ng barahan niya. Naubos ng barahan ni BBM eh. Astra Kausing. Okay, good evening. Jerry Cudizal. Hi, Romy Tele o Bion Gordo. Salamat sa panood lagi sa aking video. Sabi na Ninen Kausing, kapatid ko, nakakatats na ang video ko. Maraming salamat naman at gustuhan nyo. So ito naman ngayon, tanggalin natin yan at dito na tayo ngayon
sa isa pang topic natin. Ang isa pang topic natin bago natin kabayuhin yung ladies and gentlemen, ito po ang natatakot ako na nangyari sa Mindanao. Sa pangingialam ng grupo ni BBM, sinisira niyang politika sa BARM. So malapit na kasi mag-eleksyon sa Bangsamoro region at yun po ang gusto nilang gagawin. So anong nangyari yan, ayun, inaagaw-agaw nila yung sino ba to? Ito. Para kay BBM ito. So, sigaw ng Cotabato sa BARM. Ito po, sigaw ng Cotabato. Tingnan nyo, people power, ang dami. Mahal naming Presidente Bongbong Marcos, hinihingi namin sa inyo na ibalik ang Act 11 inendorso ng Imalat CC6 at ibalik si Alhaj Murat Ibrahim. Hinihingi namin sa inyo, mahal na Presidente, huwag po ninyong gisingin ang nandirigma na tutulog dahil magsakit mo. Ipaulit ko, mahal na Presidente, huwag niyong gisingin ang nandirigma ng pagsamuro. Natulog, kauhaw sa ligmaan. Ang istorya kasi po dito ay tinanggal nila si Alhaj Murad Ibrahim. Yan yung isa sa mga ulo ng pakikipaglaban ng mga mujahidin ng mga Moro Islamic Liberation Front. At sila po ang nagiging nagbuwis ng buhay para lamang mabigyan ng kalayaan ang mga MILF, ang mga bangsa Moro dyan. So in other words, utang ng mga mujahidin, utang ng mga bangsa Moro sa mujahidin ng MILF ang bakit nagkaroon ng independent na rehiyon ang mga Muslim Mindanao. Mas independent po ito kaysa yung arm nung ana. So Dodong Tirador, magandang hapon. Kay Kumaro. So ngayon, ang nangyari, ipakita na naman natin ulit ito yung isang nangyari din sa Mindanao. Sa Cotabato City po ito na rally, matindi pong rally. Naming Presidente Bongbong Marcos, Natapos ko na. hinihingi namin sa inyo Ito naman. ang Act 11 inendorso ng Imalat CC. Ito. Mahal naming Presidente Bongbong Marcos, hinihingi namin sa inyo na ibalik ang Act 11 inendorso ng Imalat CC6 at ibalik si Alhaj Murat Ibrahim. Hinihingi namin sa inyo, mahal na Presidente, huwag po ninyong gisingin ang nandirigma na tutulog dahil magsakit mo. Ipaulit ko, mahal na Presidente, huwag niyong gisingin ang nandirigma ng pagsamuro. Natulog, kauhaw sa ligmaan. So, yan po ang problema.
Magulo kasi ito mga tauhan ni BBM eh. Ginugulo nila yung politika sa BARM. At ang may pakana dyan, gusto kumita lang lagi, bilyon-bilyong piso po kinikita ni Anton Lagdamio dyan. Yung pera na binibigay na budget para sa BARM ay kinukuha nila. Nakakaasar. Ngayon, ipresenta naman po natin na ngayon ang topic natin na kung saan nung ginawa po ito noong 2009, May 2009, February tsaka May 2000 hanggang May 2009, ang batas na ito na Republic Act 9851, ang gumawa pa nito, isa po sa mga gumawa nito ay si Pong Biason, patay na nga siya ngayon eh. Kasama diyan si Pimentel, Nini Pimentel, yung tatay. Kasama si Loren Legarda, bata pa si Loren Legarda noon. Kasama diyan si Dick Gordon. Kasama naman, batang-bata pa naman si Mig Zubiri. So, ang pinakahuling pagbabago na minungkahi habang pinag-uusapan ang batas na yan ay yung pinapasok ni Miguel Zubiri. Pinapasok ni Miguel Zubiri sa Section 17 ng batas na ngayon nga, kung ngayon ay tawagin mo ang Republic 9851, ay pinapasok niya na pwedeng isurrender ng Philippines ang sino mang suspect o akusado sa mga krimen na crime against humanity or genocide o di kaya war crimes. So, pinapasok niya na pwede isuko. Ang problema lang po, hindi klaro yung English. Pagkasulat sa English, hindi klaro. At dahil sa hindi klaro ang pagkasulat sa English, sinamantala naman ito ng mga expert kuno sa batas. Hoy, Attorney Domingo Cayusa, hindi po kayo expert. Bakit nagpasabi-sabi ka na expert ka? Ikaw rin, Dean Mel Santa Maria, nagsasabi ka expert, hindi mali naman po sinasabi mo. Kasama ka na rin ex-Justice Antonio Carpio. There is one thing in common among all of you, pati ang Office of the Solicitor General. Ginagawa niyong bubo ang mga Pilipino. Pinapaniwala niyo na hindi na kailangan ang warrant of arrest galing sa sariling korte at arestuhin na lang bigla si Bato at Duterte para dadalhin sa Den Haag. Maling-mali po. Ang problema sa inyo ay hindi nyo muna binasa ang records ng Senate at saka ng House of Representatives, at kung binasa nyo lamang, doon po makikita ninyo kung paano ang diskusyon ng mga senador. Ang sumali senador noon ay si Loren Legarda, si Miguel Zubiri, bata pa siya, si Dick Gordon, si Pong Biason. Yan po yung apat na pangunahin na nagdiskusyon ko anong klaseng batas ang gagawin nila. Lumagay sa kaisipan na si Enrile sumali din doon. Sabi ni Enrile, ano pa, bakit pa tayo magkaroon ng Republic Act ng batas na yan? Ang sagot sa kanila ni Dick Gordon ay simple lang. Mga Mr. President, kailangan po natin ng lokal na batas para sa international human rights law para naman ma-elevate natin ang antas o standards ng Philippines. Sabi naman nila no, kasi nung panahon na yon, February hanggang May 2009, ay nakapirma na pala si Noynoy, ng 2009, si Gloria Macapagal Arroyo, pumirma na ng batas na Rome Statute. Kaya lang, yung pinirma ni Madam Gloria Arroyo ay hindi pa na-ratify ng Senado. Sa panahon na ginagawa pa lang nila ang batas na Republic Act 9851 ay hindi pa napirmahan, ay hindi pa tinatawag nito, hindi pa nagbuto-butuhan ng senador para kumuha ng 2/3 na boto at para i-ratifika at gawin ng batas ang Rome Statute. Sa panahon na yon, ang Rome Statute po ay maaga pa na ibigay sa lamesa ni
Madam Gloria Arroyo. Ang problema, pinapabulok niya sa lamesa niya. Hindi niya binibigay sa Senado. Kasi kung dapat ibigay sa Senado ang Rome Statute, sapagkat kailangan iratifika ng mga senador. Kaya anong nangyari? Magkakampi pa sila noon, ha? Kasama si Bongbong Marcos, Senador Bongbong Marcos, Senador Miriam Defensor. Marami sila doon. Mga senador na yon. Si Senador Pimentel, nagsampa pa nga ng petition si Senador Pimentel ng mandamos sa Supreme Court na hinihingi niya sa Supreme Court utusan si Gloria Arroyo na dalhin na sa Senado ang Rome Statute para maaksyonan nila at magagawa na nila ang kanilang gustong mangyari na gagawin ng batas ang Rome Statute. Kaya yan din po ang dahilan kung bakit gumawa sila ng batas na Republic Act 9851. Dahil po, pinapabulok ni Gloria Arroyo sa kanyang mesa ang Rome Statute. Hindi niya pinapasa sa Senado. Kaya ang nangyari, nung matapos na ang Rome Statute, nagawa na nila, pinirmahan din ni Gloria Arroyo. Pero napilitan na rin si Gloria Arroyo na i-forward sa Senado ang kopya ng Rome Statute. At nung na-forward, nung August 2011, sinoy-noy na ang presidente. Hindi pala si Gloria na forward, kundi pina-forward na pala ni Noynoy kasi 2010 si Noynoy ng presidente. So, nang na-forward ni Noynoy, 2011 August ay pinirmahanan, binuboto-botuhan ng mga senador at isa dyan ang bumuto sa para gawing batas ang Rome Statute ay si Bongbong Marcos. Kasama dyan si Miriam Santiago. Lahat marami sila. At because of that, naging nakasapi ang Pilipinas sa ICC o sa Rome Statute noong effective November 1, 2011. Kaya iyon ang nangyari. Tapos, ang batas, meantime, 2009 pa lang, naging batas na pinirmahan ni Gloria Arroyo ang Republic Act 9851. Parang ginawa nila ni Gic Gordon yan, parang pamalit sa Rome Statute. Kaya lang, ang nilagay sa batas ng 9851 ay tatlong krimen lamang ang sinasakop ng international human rights law. Number 1, genocide. Number 2, war crimes. Number 3, crimes against humanity. Tatlo lang. Hindi dinala ang war on aggression, crime against aggression, na pang-apat na krimen na nakalista sa Rome Statute. Ano ang rason bakit hindi dinala ang lahat? Ibig sabihin, may intention ang mga senador noon saka congressmen sa noong 2009 na iyon lang ang gusto nila na ipapatupad sa Pilipinas. Hindi nila ginusto na ipapatupad ang war on aggression, crime against aggression. Actually, isa pang punto nila ay kung lulusubin ang Pilipinas ng mga ibang mga banyaga, yan ang pinaproblema nila noon. Paano makakatulong ang ICC? Kaya kailangan nila magkaroon sila ng batas na may pakita nila na may katumbas. Kasi wala ngang ICC, pinapabulok ni Gloria Arroyo sa kanyang lamesa ang Rome Statute. Kaya, nang naipasa na, dito na ngayon naglaban-laban. Unang nagtanong, si Senator Pong Biason. Sabi ni Senator Pong Biason, ayaw ko yung batas na yan. Ang panukala po ng batas na yan ay si Gic Gordon ng Olongapo. Sabi ni Pong Biason,
Nakakasira sa soberenya o sovereignty ng Pilipinas yung surrender. Ayaw niya yung surrender. Kinlaro ni Gordon at kinlaro din kay Loren Legarda, kinlaro din kay Mig Zubiri, nung pinanukala ni Mig Zubiri na pwedeng isuko, kinlaro ni Gordon kahit ang pagsuko ay dadaan sa extradition. Ibig sabihin, lahat na isusuko mo, kasama si Duterte, kasama si Bato, ay dadaan lahat sa extradition. So ano na ngayon ang dapat gagawin kung dapat dadaan sa extradition? Dapat may treaty. Para kung may treaty, pwede may trigger ang proseso ng extradition ng tawag. Ang extradition ng tawag po ay ganito po yun. Halimbawa, ang gobyerno ng United States of America, merong warrant of arrest ang California District Court laban kay Pastor Apollo Kibuloy. So, ginawa ng US government, pinadalhan ng Secretary of State ang ating Department of Foreign Affairs ng kopya ng request for extradition at nakalagay roon ang warrant of arrest laban kay Apollo Carion Kibuloy. Ang ginawa naman ng Department of Justice natin, pinorward yun ng request. Ang ginawa ng DFA pala natin, pinorward sa Department of Justice. Nang matanggap ng Department of Justice ang request para itapon si Kibuloy sa Amerika, pinasa ng DOJ sa Office of the Solicitor General. At sa ngayon, nagsampa ng kasong petition for extradition laban kay Apollo Carion Kibuloy. At nakabinbin ngayon sa korte. Hindi pa maaksyonan ng korte ang petition kay Kibuloy na dadalhin sa California dahil po ay may sariling kaso si Kibuloy sa Pilipinas. Kinasuhan siya ng trafficking dahil doon sa yung si Amanda na magandang bata na 17 years old, sabi nila ginalaw ni Apollo Kibuloy. Yan ang akusasyon kay Kibuloy. So tapusin mo na ang kaso ni Kibuloy dito bago niya siya papayagan itapon ng Pilipinas doon sa California District Court. Kung saan marami siyang kaso na kabinbin patungkol sa trafficking in persons. So, kung gano'n ang ginawa kay Kibuloy, inassure ni Dick Gordon kasi alala si Senator Pung Biason. Inassure niya kay Senator Biason na huwag kayo mag-alala kahit ang surrender na salita, ang ibig sabihin po, i-extradite, dadaan sila sa extradition laws at saka dapat may treaty. Kaya yan po ang dahilan kung bakit ang batas natin na hindi man lamang pinag-aralan nitong mga lukulukong na mga expert ay hindi kagad-agad na aristuhin si Bato at saka si Duterte. Kailangan dadaan muna sa sariling korte natin bago sila itapon sa Den Haag. So ito ngayon ang tingnan natin ang ito yung eksaktong salita. Basahin natin ang eksaktong salita ng batas na yan. Ang problema ko dito sa kanila ni Carpio, nagsasalita. Sila ni Cayusa, sila Mel Santa Maria, at pati si Fiscal AG. Hoy, Fiscal AG, napakabubo mo, tamad mo. Huwag ka mag-vlog na mali-mali. Tinuturuan ninyo ang mga tao ng mga mali. Problema sa inyo, mga mali-mali. Binablog ninyo. Ito po yung RA 9851. So nakita nyo, Section 17. Yan ang pinag-aawayan. Sa Section 17, basahin natin isa-isa.
Section 17, jurisdiction. The state shall exercise jurisdiction over persons. Ang state, ibig sabihin Pilipinas. Whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this act. Yung mga crime na yun, either genocide, crimes against humanity, at saka crimes, war crimes. Regardless of where the crime is committed, kahit saan pa mangyari, may karapatan ng Pilipinas sa pamamagitan ng regional trial court nito na maglilitis at maghahatol sa mga kasong ito. Basta, number 1, kung ang akusado ay Pilipino. Number 2, kung ang akusado ay nandito sa Pilipinas kahit ano pang kanyang citizenship o kung man siya nakatira ang residence niya. Number 3, kung ang akusado ay nakagawa ng genocide o di kaya crime against humanity o di kaya war crimes laban sa Pilipino. At sa ngayon, sinasabi din dito, itong pinasok ni Kwan. Pinasok ni na probiso, pinasok ni Miguel Zubiri. Ito. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. So, madaling intindihin na sinasabi sa ngalan ng katarungan, ang Pilipinas, ang otoridad ng Pilipinas ay maaring hindi na mag-investigate o hindi na maglilitis ng krimen nito laban sa akusado kung meron ng ibang bansa o di kaya tribunal na nag-imbestiga na at naglilitis na. Yan ang ibig sabihin nito. At kung ganun pa man, instead, kung ganun mangyayari na magde-defer o mag-waive ang Pilipinas o isang tabi nito ang karapatan nito, ang Pilipinas ay pwedeng isuko or extradite ang suspected, accused, or persons. Ang ibig sabihin yan, nagsalita lang ang batas na surrender o di kaya extradite. Ibig sabihin, iisa lamang ang ibig sabihin ng surrender at saka extradite dito. Ano po yun? Ano ang definition ng extradite? Ang kahulugan po ng extradite, ang ibig sabihin po niyan ay isuko mo ang isang tao mula sa ating bansa at doon sa kabilang bansa. Yan ang ibig sabihin ng extradite. So kung naggamit ka ng salitang surrender, ganon din ang ibig sabihin. At kaya, pwede bang yan sa batas kapag ang papuntahan ng taong isusuko ay mayroong treaties or extradition laws sa bansang Pilipinas. Para may panuntunan kung anong susundin bago mo isuko ang iyong tao. Siyempre, jurisdiction na kasi ang nakasalalay dito. Kaya ang sabi ni Gordon kay Senator Pong Biason, Senator, huwag kang mag-alala. Nag-alala kasi si Senator Pong Biason. All right, andun ako, dapat parusahan yung tao may kasalanan. Pero ang problema ko, jurisdiction, soberenya na ng Pilipinas na nakataya rito. So sabi ni, kaya nga nadugtong itong sa dulo na salita ay para concern sa jurisdiction. Na sabi ni Gordon, hindi naman natin isusuko kung walang extradition laws o walang treaties sa bansang yun o sa ICC. Yan lamang ibig sabihin. Kaya hindi niya pwede dalhin sa ICC si Bato at si Duterte. Entiende? Ganun po yun.
Napakasimple. Napakasimple intindihin. Binababoy ninyo ang batas ng Pilipinas. Baboy! Mga baboy talaga kayo. Akalain mo ba naman? At bakit pa ipaglaban ninyo na pwedeng isuko? Hindi nyo ba naisip na walang sinuman ang maaaring aristuhin, patayin, o kunan ng kayamanan kung hindi dadaan sa batas ng Pilipinas? Mga bobo! Bobo si Justice Antonio Carpio. Bobo rin si Justice Adolf Ascona. Bobo rin si Dean Mel Santamaria. Bobo rin si dating presidente ng IBP na si Domingo Cayusa. Lahat kayo, pati Office of Solicitor General, ikaw, Darlene Birbirabi, bobo ka rin. Tingnan ninyo, pupusta pa ako sa inyo, isugal kong buhay ko rito. Pag-desisyon na ng Supreme Court, sasabihan kayo, dapat dadaan sa extradition process. Dapat ang gagawin ninyo ay magsampa kayo ng petition sa RTC, Regional Trial Court. At hilingin nyo sa Regional Trial Court, meron pa kaming warrant of arrest galing sa ICC. Pwede ba tingnan mo ito at magpalabas kayo ng warrant of arrest, hulihin namin si Bato at isuko doon sa DILHEG para sa International Criminal Court. Dapat ganun ang gagawin ninyo. Yan, sigurado ako, ang iutos ng Supreme Court. Sa kasong ito pag magdesisyon na. So ngayon, lalabas ngayon na palpak ang ginawa nyo kay Duterte. Kidnapping! Kidnapping! Ang hiling ko lang sana sa inyo, bago kayo magsalita, kasi tinitingnan po kayo ng mga mamamayan natin. Tinitingala kayo ng mga luminaries, mga expert. Pero binibigyan ninyo ng maling turo ang mga mamamayan. Grabe kayo. Tapos, sabayan pa ng OIC, ang problema sa batas sa bansang ito, kung may gulo sa pagtingin kung anong ibig sabihin ng batas, kung sino ang nasa poder, kahit mali, pagpipilitan nila. Alam mo, ang una kong sisihin dito, ang mga sumulat ng aktual ng batas, kasi inedit-edit pa nila niyan, pinaganda nilang English. Sa pagpaganda nyo ng English, sa ka-edit ng edit, sabihin nyo, ay, hindi maganda pagka-English. Lalong nagugulo. Di ba? So, ganun ang pinaka-problema natin sa bansang ito. Una, bakit kayo mag-English-English? Hindi naman tayo mga Amerikano. Sinasabi ko po yan kasi wala akong ibang sisihin. Dahil malabo ang English na ginamit, ay ang pagkaintindi naman ng mga punyeta na to. Akala nila, hiwalay, iba yung extradite, hiwalay yung surrender. Hindi, ibig sabihin, isa lang. Ang gago rin dito, numero 1, si Miguel Zubiri. Bakit niya nilagyan pa niya ng surrender? Dapat tinanggal niya na. Dapat ginawa niya, ginamit na salita, extradite. Ito po, ipakita ko sa inyo ang palitan ng debate sa paggawa ng batas. Debate sa pagitan ni Dick Gordon, ni Pong Biason.
Ito po yung debate nila. Seventeen. Basahin muna natin ang concern. Ang sinabi ni Senator Ligarda noon, bata pa si Ligarda noon. Ito ba na si Senator Pimentel muna, sabihin natin. Si Nini Pimentel sinasabi rito. Sabi ni Senator Nini Pimentel, tatay ni Coco Pimentel, sabi ni Senator Pimentel, that said, Mr. President, I think the observation of Senator Madrigal, si Jambi Madrigal pa, nandiyan pa, is correct that we can elevate the issue internationally unless the International Criminal Court is finally organized. And my understanding is that the Philippines has not yet ratified that treaty, creating an International Criminal Court. I think we should go on and approve it, but let us also work for the submission of the International Criminal Court Treaty by Malacanang to this chamber. Kasi ng panahon na yon, nung nagsasalita si Nene Pimentel, ay hindi pa binigay ni Gloria Macapagal ang kopya ng Rome Statute para aksyonan ng Senado. Sabi niya, Nene Pimentel, so if it is only in our chamber, then we can act on that Rome Statute accordingly and put teeth at mabigyan natin ng ipin ang mga bagay-bagay at para magiging mabisa na ang kasunduan. Tapos nagsalita si Senator Gordon. Even if we ratify the International Criminal Court Treaty, the primary jurisdiction will still be available to our local courts by reason of this bill. Sinasabi sabi ni Gordon, siya kasi ang may pakana ng Republic Act 9851. Sabi niya, kahit pa aprobahan natin ang ICC Treaty, ang primary jurisdiction ay nasa lokal pa rin na korte ng Pilipinas. Ganon. Ibig sabihin, sa panahon na ginagawa ang batas, ang tawag sa Ilonggo, ang katuyuan, ang tawag naman sa Tagalog, ang pakay. Ang tawag sa mga Cebuano, ang tuyo o ang tumong, ani. O, ganun din sa mga waray-waray. Ang tuyo, hanining, balaod o layi, ay dapat dadaan pa rin sa local court. Grabe. Ang problema sa ating mga expert, hindi nagbabasa kung paano ginawa ang batas. Grabe! Kung nagbasa lamang sila, hindi na sana ganun ang kanilang punto at hindi na sana magulo. Hindi na sana arrested si Bato, kundi kakasuhan na lang si Bato at Duterte sa lokal na korte para dalhin sa Denheg kung magagawa nila. Sunod, sabi ang kasunod dyan, ang Senado ay tahasan nilang tinanggap ang Republic Act 9851 na hindi po yun sapat
na para ma-implement mo ang Rome Statute o ang ICC law. Dapat meron pang hiwalay na mekanismo para maipatupad mo ang surrender o transfer ng tao papunta sa DINHEG. So nakalagay, si Loren Legarda nagsalita. Sabi ni Senator Loren Legarda, is this domestic law na kanyang tinutukoy Republic Act 9851 that we are contemplating now, Mr. President, the domestic law that will be required should the Philippines ratify the ICC, the Rome Statute? Yan ang tanong niya. Ito ba yung batas na ito na pinapasa natin? Ito rin ba batas na ito nagtutukoy na tungkol doon sa Rome Statute? Yan tanong niya. Ang sagot sa kanya ni Senator Gordon, yes, and a lot more to be done and much more. Yes, iyan niya, kung Tagalog pa, at mas marami pang gagawin at hindi sapat yan. Hindi sapat ang Republic Act 9851. At hindi rin sapat ang International Criminal Court. So, nagsalita ulit si Senator Legarda. So, even if the executive ratifies the ICC Rome Statute and we concur in its ratification and we pass this proposed measure that we are contemplating now, it is not enough to implement the Rome Statute. So, ang sagot ni Loren Legarda, hindi pa ba sapat? O sapat na ba yung batas na ito para maipatupad natin ang International Criminal Court Treaty o Rome Statute? Yan ang tanong niya. Sagot naman ni Senator Gordon, yes, it is just like the Visiting Forces Agreement all over again. It is not enough, Mr. President, because there will be a mechanism upon which we could have to surrender certain nationals who have committed war crimes or violations against covered by the statute that would have to be met. It is similar to the Visiting Forces Agreement to a certain extent. Kasi pong BP, naalala nyo yung Marine Sergeant ng Amerika na nakapatay doon sa transgender natin. Ito yung Visiting Forces Agreement. Kaya hindi karaka-raka na ma-implement ang Visiting Forces Agreement. Kailangan dadaan sa korte natin. Yan po ang ibig sabihin doon. So next, sinabi ni Senator Gordon na mas malinaw nang inexplain niya kung ano ang hiwalay na mekanismo. Sabi niya, parallel to that is this particular provision that even if we ratify all of this, there will still have to be mechanisms arranged with third countries or other countries upon which we can properly transfer a particular individual who has committed a war crime who happened to be here in the Philippines. Very clear. So, dito na sinabi na sa halimbawa, kung gusto na natin isoko, ang nakalagay doon, kailangan ay mayroong applicable extradition laws and treaties. Sabi na ito, the surrender or extradite clause inserted on May 12, 2009 amendment sa batas na yun, hindi yan, it does not create a self-executing ICC law. Kailangan may sariling batas talaga tayo na nagsabi na dadaan muna sa korte natin. So, ito na yon. Ang sinabi kay na applicable, kailangan ang pag-surrender ay dadaan sa applicable extradition laws tsaka treaty. Kaya ito na ngayon ang inintroduce na pagbabago ni Miguel Zubiri. Sabi ni Senator Zubiri, and the succeeding paragraph, Mr. President will read, ayan, ando na kasama ng salitang surrender. Tapos, inassure na ngayon ni si Senator Biason, si Senator Pimentel, si Senator Legarda, si Senator Zubiri, na hindi po automatic ang pag-surrender.
nagtataka naman ako bakit hindi nagsasalita ngayon si Loren Legarda at saka si Miguel Zubiri. Nakakalimutan na pala nila ito. Saka punta. Balik ka kagad. Huwag ka na magpa-ubos ng oras doon. So, yan po ang klaro. Dapat nagsalita na ngayon si Loren Legarda kasi buhay pa siya at saka si Miguel Zubiri. Sino pa bang iba doon? Si Dick Gordon, dapat nagsalita siya. Tingnan natin, ano ba, may sinabi ba si Dick Gordon? I-research ko lang po kung si Dick Gordon ay nagsalita. Hinahanap ko yung kung mayroong si Dick Gordon sinabi dito. Hindi ko nakita ang kay Dick Gordon na. Walang sinabi si Dick Gordon. Dapat magsalita si Dick Gordon. Anyway, pakinggan natin ito mga kupal na mga kupal na mga iklo expert ko. Pakinggan natin itong unang kupal, si Mel Santa Maria. Pangalawang kupal na i-present ko sa inyo, si Dan Cayusa, Domingo Cayusa. Ang sunod na kupal ibigay ko sa inyo, si Antonio Carpio. Marami pa sila na mga kupal. Pakinggan natin sila. Yan, Justice Antonio Carpio unahin natin. Under our law, there's no violation because we have that law allowing the government to surrender. And in the case of ICC, they will not inquire how you were brought there. Basta doon ka na, they will proceed with the trial. Okay, singit ko na rin po yung sinasabing dapat ipresenta muna sa local court ang nasasakdal. Yeah, that is in the ICC statute, in the Rome statute, na linagay nila as an obligation of the surrendering state. Pero that applies if you are a member of ICC. Hindi na tayo member eh. Yung sinurrender natin si Duterte, sinurrender ng government si Duterte, we are no longer a member of ICC. So we don't have to comply with that. So ang umiral po dito ay ang RA 951. Yes. Under our law, Yan kupal talaga yan. Ay, hindi ba na kayo nagbabasa ng paano pinasa ang batas? Ay, nako sa inyo. Pakinggan natin itong isa pang kupal na abogado, nagkukunwaring expert. Si Den Mil Santa Maria. Wala kayong karapatan mag-invoke na respetuhin ko kayo ha. Kasi halata klarong-klaro ang pagkakamali na ginagawa ninyo.
Ito, dean pa to ng... And joining us on the Palestine program, legal expert University. attorney Mel Santa Maria. Attorney Santa Maria is a former dean of the FEU Institute of Law. Dean, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Right. So, Dean, the defender of the Republic has spoken. We all read that multi-page comment of the Office of the Solicitor General. What do you make of that comment? The Solicitor General was able to contextualize the Constitution from its international perspective, and that's genius, no? Genius! The Solicitor General said that in international law there are two sources of law. First is treaty, and second, customary international law. And then she proceeds by saying our Constitution accepts the generally accepted principle of international law. And inside that international law are crimes against humanity, genocide, piracy. And therefore, if we accept the generally accepted principle of international law, then it's part of our law of the land. Ay! And then you have that bridge, Republic Act 9851. In 2009, our legislature, our Congress, signed by then President GMA, and signed the law sponsored by Richard Gordon, Senator Miriam Santiago, created that Republic Act 9851. What does it say in Section 17? It says that in the interest of justice, if an international tribunal is already investigating or hearing the charges against a person accused of crime against humanity, the Philippine government may opt to allow that international tribunal to proceed with just such investigation or hearing, and Mali if ka nga. necessary, transfer or surrender. Hindi ka na dyan. Kaya kupal ka talaga. Pag pinaparinig ko pa, ito pa isang kupal na to. Attorney Domingo Cayosa, former President of the Integrated Bar of the Philippines. Ay, you are teaching Filipinos with wrong law. Kakahiya kayo. Of the arrest warrant of the right. Now this remains to be both a legal and a politically charged issue right now, is the implementation of the arrest warrant of the ICC, right? So since the Philippines is no longer a member of the ICC, yet the crimes allegedly committed by these individuals occurred during the time that we are still members. You have certain sectors saying that it is valid. This is valid. There's been quotes on RA 9851, Article 59. What is your understanding, Attorney Cayosa, of how an ICC arrest warrant should be implemented? Yan, kupal yan. An ICC arrest warrant against a Filipino for crimes against humanity will be covered by the provision of our local law, RA 9851. Mali ka na naman. And Section 17 there is very clear. When there is an ICC warrant of arrest against a Filipino accused of committing a crime against humanity, then the executive branch has the option of surrendering him to that tribunal. Mali. It's that simple. The law does not provide that you still go to Kabobo sa'yo. Klarong-klaro sa debate nila ni Dick Gordon. Kung hindi ma-ratify ang Rome Statute, ay hindi pwede ma-implement ang ICC law. Ano lang pwede ma-implement? Yung generally accepted principle na nagsasabi na nakalagay na po sa generally accepted principle ng customary law na nagiging jus cogens na. Ang isa sa mga batas na yan ay yung pagpaparusa sa crime against humanity, genocide, war crimes, at saka crime against aggression. Pero hindi ibig sabihin na kung may obligasyon ng Pilipinas na ibigay na meron na ring batas sa atin na gawa ng ganong krimen,
Pero ang batas natin ang magpapatupad. Tayo magpapatupad kung paano arestuhin, paano ikulong. Hindi yung batas ng international law. Ang international law hanggang doon lang. Wala silang pakialam at walang kapangyarihan makialam sa bahay ng Pilipinas kung paano natin ipapatupad ang ating sistema ng katarungan. Ang pwede nilang may insist na ang Pilipinas ay obligado na magpapatupad na ang batas na yan ay dapat kilalanin ng Pilipinas na krimen. Hanggang doon lang. Hindi pwede na pati ang procedure ay susundin pa ng Pilipinas. May sariling proseso ang Pilipinas. Nakakahiya naman itong mga taong ito. Ay! Nais ko palang sabihin ito kay kay Tina Moran, pwede po kayo mag-search sa committee reports, legislative documents. Magbukas po kayo sa website ng House of Representatives na sa pwede mo sa hor.com.ph, House of Representatives. Adi ka sa Senate ka na, www.senate.gov.ph. Doon mo po i-search mo doon sa legislative documents, particularly doon sa journal. Pag sinabi journal, iyan pong minutes ng session na palitan. Mababasa mo ron ang palitan ng debate ng mga senador. Okay, Tina Moran? Para makita mo itong binabasa ko, doon mo po mahagilap yan. So, ang punto ko nito, ulitin ko lang, number 1, kapag procedure kung paano ipapatupad ang krimen na nasasakop ng international criminal law ay ang bansa ang mananaig kung ano ang proseso. At kung pagtingin kung gagawin mong paparusahan at hahayaan mo na parusahan, may obligasyon ang Pilipinas na paparusahan. Pero hanggang doon lamang ang obligasyon ng Pilipinas kung paano paparusahan, paano ipapatupad, ay Pilipinas na yung mamamayani. Kaya hindi pwede karakaraka ng aresto. At kung wala nang treaty ang Pilipinas kasi humiwalay tayo, hindi pwedeng ipapatupad ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Hanggang doon na sila sa pag-issue ng warrant. At kung mahuli nila ang mga tao natin, yun, pwede lang ipagpatuloy yun. Kaya hindi dapat magpahuli si Bato para hindi sila magkaroon ng jurisdiction. Walang pinag-iba yan sa warrant of arrest na tinutukoy nila para kay Putin, para kay Netanyahu. Kaya hindi na mahuli si Netanyahu at si Putin, walang magagawa ang ICC. So hanggang dyan na lang at magandang gabi po sa lahat. Batiin ko lang si Kabsat Romel Bengson. Tapos si Sam Rosel, kumpiyansado sa si Mel Santa Maria na tama siya. Mali po kayo, Mel Santa Maria. You have to surrender. Ikaw mag-surrender, hindi si Bato. Yasmin, Doc, mas bilib pa ako kami sa inyo kaysa sa mga illegal na luminaries. Okay? Si Cacto Height, natuwa naman ako sa mga kupal, Doc Toto. Tapos si Tito Moran, okay, nasabi ko na po sa iyo. Yasmin, Doc, ano po sa inyo sa statement ni John Vic na hindi daw po under attack? Ang totoo yan ay that is subject to the matter of kung totoo man o hindi. So, hindi natin hawak ang mga detalye, pero sa general impression lamang, masasabi ko na under attack siya dahil kay andun si Bato. Kasi ang gusto lang gagawin, si Bato ay gusto lang kukunin. Arestuhin nila. So, ibig sabihin, hindi po pwedeng sabihin na fugitive si Bato.
So nabibiktima, yun, si PRRD nabiktima siya sa maling batas. Kay kumaro, taga Luzon po ako, Sir Toto, at binoto ko si PRRD at nakita ko si PRRD ay matalino na biktima lang ng maling administration. Salamat naman. Cacto, Lob Bender, patingin BI, Sinartatis, umayon na naman sa script. Lady B, good evening everyone watching from Dubai, UAE. Salamat Sir Katoto, kapulutan po ng aral ang lecture mo tungkol sa batas. Benedicto Jr. Donaire, Dr. Toto, pakana yan ng mga NPA sa Congress. Ginugulo nila yung batas para magalit sa gobyerno. Sumanid sa kanila kaya kaya marin ng pray na naging presidente si BP para mademolish diyang mga salot ng mga hudas. Glenn Mac, Doc Toto, lang talaga pag-asa sa bansang Pinas. Tapang at talino. Doc Toto for President. Salamat po. Arlie, ang promotor niya ng mga CPP, NDP, di pa presidente si Digong, bakbakan na sila ng NPA sa Mindanao. Kaya daw magpresidente siya, halos naubos ang NPA. Yasmin, tama po kayo. Dok, dapat Pilipino ang pagkasulat ng batas para maintindihan ng mamamayan. Yan, nakaka-English pa kayo. Mali-mali tuloy ang nakakahiya. Daming mga abogadong bubo. Lahat mga abogado to, mga bubo nakikinig. Kidnapping lang ang paraan ng bangag government. Ayan. Yasmin, bubo din si Solgen. Solgen, bubo. Si Solgen Berberami, bubo. Din Sugbuanon, good evening. Bergie Piquero, si Carpio, topic na attorney, Libayan, sir. Ganun ba? Sa Bergie Piquero, nag-live sa attorney Libayan. Sir, the same kayo ng topic. Salamat naman. Panoorin ko yung topic ni attorney Libayan. Maria Alexandra Togas, good evening. Bibot Galagala, Sir Toto, good P, may unsolicited advice. Please avoid reading the comments of the trolls. Di ba natin mayakan? Kailangan ko, tiradurin sila eh. Linek, patay na po si Senator Biason. Matagal na pong patay. Didiscuss ko lang ang gawa niya nung araw nung buhay pa siya. Dodong Tirador, kay Kumaro, good evening. Sara is the next president. Astra, Jenny, ganda pakinggan ng mga sounds mo, attorney. Sumasayo kami dito sa bahay na amo namin. FW kami dito Saudi. Inabangan po namin paliwanag mo po. Salamat naman at nakikinig kayo. My happy feel na imbagarabi kapsat mo. Ramel Bingson, kaya pala gusto nilang gibain ang kasalukuyang liderato ng Senado. Na imbagarabi, tirador, doktor. My happy feel, huda si putok sa buho. Mr. Romualdez Talbi, Mersky, baka may maleta din yan si Zuberi. Romeo Bondok, Aiza Oti, bakit nasabi ni BBM sir na wait and see? Hayaan mo siya. Jericho Dizal, Nenen, Mersky, Fidel Mercado, magandang gabi. Okay, hanggang dyan na lang tayo at maraming salamat po sa lahat na nakikinig sa ating episode sa ngayon. Paki-like na lang po. Paki-join sa membership sa channel ko po. Sa May Tuto Kausin din ako na channel. Paki-subscribe din doon para naman madagdagan ang ating channel. Paki-follow din ako sa Facebook. Paki-follow din ako sa X o sa Twitter. Paki-follow din ako sa Instagram, sa TikTok. Maraming salamat po at magandang gabi. At maibigay ko sa inyo ang tamang explanation at tamang aral kung ano ang batas. Maraming salamat po sa lahat. Mabuhay ang Pilipinas!